kung nais mong maging dakila, matuto kang magpakumbaba, magtiwala, at maging maliit. Hindi po sa height. Kidding aside. Ito ang buhay ni Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara po ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Maari sana siyang mamuhay ng maginhawa, makapangyarihan at tanyag. Ngunit nang marinig niya ang tawag ng Panginoon sa pamamagitan ng halimbawa ni San Francisco de Assisi, iniwan niya ang seguridad ng kayamanan upang yakapin ang kahirapan, panalangin, at buong pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya itinuring na kawalan ng pagtalikod sa kayamanan. Para sa kanya, nang matagpuan niya si Kristo, natagpuan na niya ang tunay na kayamanan, ang tanging yaman. Sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, "Eat what is before you, eat this scroll, then go and speak to the people." Kinain ni Ezekiel ang balumbon at naging matamis ito sa kanyang bibig. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat pinakikinggan. Kailangan ito ay kainin, namnamin, isabuhay, at maging bahagi ng ating pagkatao. Kaya nga, sinasabi ng Salmo, "How sweet to my palate are your promises, sweeter than honey to my mouth." Ganito rin si Santa Clara. Hindi lamang niya narinig ang Ebanghelyo, kinain niya ito at isinabuhay. Ang kahirapan ni Kristo ay naging kanyang kahirapan. Ang kababaang loob ni Kristo ay naging kanyang kababaang loob. Ang panalangin ni Kristo ay naging hininga ng kanyang buhay. Mga kapatid, marami sa atin ang nakikinig sa salita ng Diyos. Sa misa, sa radyo, sa live stream, at sa social media. Ngunit, ang mahalagang tanong ay hindi lamang narinig ko ba ang salita? Ang mas mahalagang tanong ay, binago ba ako ng salita? Dahil maaring araw-araw tayong nakikinig sa Ebanghelyo, ngunit nananatili pa rin mapagmataas. Maaring kabisado natin ang mga dasal, ngunit hindi tayo marunong magpatawad. Maaring palagi tayong online sa live stream ng misa, ngunit offline naman ang ating puso sa pangangailangan ng kapwa. The Word of God is not merely information. It is an invitation to transformation. I repeat, the Word of God is not merely information. It is an invitation to transformation. Ito ang hamon ni Santa Clara sa atin. Huwag lamang hanggang si Jesus, sundan natin siya. Huwag lamang basahin ang Ebanghelyo. Isabuhay natin ito. May malalim na debosyon si Santa Clara kay Jesus sa banal na Eucharistia. Sa gitna ng panganib, hindi siya kumapit sa sandata o kapangyarihan ng tao. Kumapit siya sa Panginoong nasa Santissimo Sacramento. Kaya po, ang image si Santa Clara, meron siyang hawak na Blessed Sacrament, yung demonstrant sa hawak niya. Parang sinasabi niya sa atin, kapag mahina ka, lumapit ka kay Jesus. Kapag natatakot ka, lumapit ka kay Jesus. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, lumapit ka kay Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, may mga sandaling pakiramdam natin ay maliit tayo. Maliit ang kakayahan, maliit ang impluensya, maliit ang pag-asa. Ngunit, ang pagiging maliit sa harap ng Diyos ay hindi kahinaan. Ito ang daan upang mapuno tayo ng kanyang lakas. Ang batang inilagay ni Jesus
Sa gitna ay walang kapangyarihan at katayuan. Umaasa lamang siya sa nagmamahal at nag-aaruga sa Kanya. Ganyan ang tunay na pananampalataya. Panginoon, hindi ko kayang mag-isa. Kailangan kita. Nagtitiwala ako sa iyo. Because a child is totally dependent on someone higher than them. At sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na ang Ama ay hindi nagnanais na mapahamak ang kahit isa sa mga maliliit. Tulad ng pastol na naghahanap sa isang nawawalang tupa, hindi sumusuko ang Diyos sa atin. Baka may nakikinig ngayon na pakiramdam ay naliligaw, nakalimutan, o hindi karapat-dapat. Tandaan mo, hinahanap ka ng Diyos. Hindi ka maliit sa Kanyang paningin. Hindi ka lamang numero sa karamihan. Ikaw ay Kanyang anak. Kung minsan, may isang tupang naliligaw. Kung may isang tupang naliligaw, iiwan niya ang 99 upang hanapin iyon. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Kaya sa kapistahan ni Santa Clara, hilingin natin ang 3 biyaya. Una, ang pusong tulad ng bata, mapagpakumbaba at nagtitiwala sa Diyos. Ikalawa, ang pusong nagugutom sa salita ng Diyos. Hindi lamang nakikinig, kundi isinasabuhay ito. At ikatlo, ang pusong nakasentro kay Jesus sa Eucharistia. Isang pusong naniniwalang kapag kasama natin si Kristo, mayroon tayong sapat. Mga kapatid, hindi kailangan sumikat upang maging banal. Hindi kailangang yumaman upang maging dakila. Hindi kailangan maging makapangyarihan upang maging mahalaga. Sa karya ng Diyos, ang tunay na dakila ay marunong magpakumbaba. Ang tunay na mayaman ay si Kristong kayamanan. Ang tunay na malakas ay ang taong marunong lumuhod at magsabi, Panginoon, Ikaw ang lahat para sa akin. Santa Clara, tulungan mo kaming makita ng malinaw si Kristo. Mahalin siya ng buong puso at sundan siya ng walang pag-aalinlangan. Santa Clara ng Assisi, Ipanalangin mo kami.